Sinungaling. Hindi, pero naman ano amin, nangyari nung tinanong niyo yung mga vendor, kanino daw napupunta ang pera? Kay Eddie. Sino si Eddie? Eddie siya. Di Welcome back sa aking YouTube channel para sa mga first time na panonood. Click nyo na ang Joey TV, Manila. Anyway guys, wala na pong bayad, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin ngayon for today's video, Yorme, dismayado na sa Divisoria dahil sa pagbabalik ni Eddie at ni Patty. Yan guys, ang ating pag-uusapan na kung saan talagang nakikita na natin na madumi na naman, magulo at dugyot na sa Divisoria. Pero bago yan, siyempre, huwag natin kalimutan. I-shout out muna ang ating ka-Iskonians. Itong si Ma'am na Nerissa Garcia. Ang sabi niya guys, he not skipping ads. So maraming salamat po. Sa totoo lang, malaking tulong po sa amin yung mga vlogger sa pagsuporta nyo. At kung hindi nga kayo nagmamadali, huwag nyo na rin po talagang i-skip. So muli, maraming salamat po kay Ma'am Nerissa na ating ka-Iskonian. At siyempre, ang ating mga ka-Iskonians forever na patuloy na sumusuporta sa ating channel. So sabihin nyo lang po kung nasa ang bansa kayo, shout out ko po kayo sa susunod na upload natin. So right, so sa mga Iskonians po, mabuhay po kayong lahat. At siyempre, love, love, love. So, yun na nga guys. Mukhang bumalik na nga itong si Eddie at Patty. Magkano kaya kinikita? Kung bakit nabanggit nga ni Yorme yan, diba? Nung kanyang panahon. Siyempre, alam naman natin, alam ni Yorme kung ano ang nangyayari sa totoong buhay. Diba? Yung sa grounds. Kasi nasa labas siya lagi guys. Nakikita niyo yan. So, anong sabi nila Karen Davila? Diba? At saka ni Julius Babaw kung saan in-interview siya kung sino nga ba itong si Patty, diba? At magkano ang binibigay sa kanya. So narito guys, panoorin muna natin yung mixing video tapos magbibigay tayo ng reaction. So right, narito na po si Yorme. Nung anak ni dating Mayor Estrada na ang iyong gobyerno ay walang simpatsya sa mga mahihirap. At mas inuuna pa yung pagpapapogi, ika nga, no, sa publiko sa sunod-sunod na mga pagkilos ninyo. Anong masasabi mo ron? Good luck. Yun na lang. Yun na lang. Oo. Oh. Ganun talaga ang mga sinungaling. Hindi, pero naman ano amin, nangyari nung tinanong niyo yung mga vendor, kanino daw napupunta ang pera? Kay Eddie. Sino si Eddie? Eddie siya. Pero sinabi ba talaga nila umaakyat kay Mayor Erap noon? Wala na masasabing Sinabi? ganun eh. Paano? O, para sa itaas, sinahanap ko nga, hindi ko pa makita kung sino yung nasa itaas. Pero kumbaga kung naging kaso ito sa korte, may witnesses ka kung sino alam mo, babayad sila. Karen, let's be honest with our conversation. The rule of the streets. Honor among thieves. Yan ang umiiral sa kalye. Kaya yan, pag sinabi, para kay Eddie to, para kay Patty to. Yun na yun. Lam anadis. Kasi wala ka naman choice eh. Dahil pag hindi ka nagbigay, bukas wala kang tinda. Okay. Ganun ang buhay. Ang buhay, real talk na tayo. Sige, gusto niya ng details. Sige, sige. Hindi ka maggagayla. Maya-maya lang, darating na yung kolektor, ituchuchu ka na sa lespo. Tapos mamaya titiklop ka na. Ibebenta na nila yung rights. Gustong-gusto nga nilang hindi ka naglalagay eh. Bakit? Katatanggap pa lang nila ng rights eh. Di pagka naitanggal ka doon dahil hindi ka naggayla, may 30 mil naman silang panibagong fresh money. Kaya sabi ko sa inyo, hindi totoo na may ilang tao dyan nagsasabi para sila sa mahirap. Hindi. Gustong-gusto nilang nandiyan ang mga vendor para na sa ganoon magatasan nila. Pero yung pulis nyo, pinalitan nyo, siyam nang tinanggal nyo. Yun ba ang proven na nangongolekta? Wala akong inaakusahan. Pero tinanggal nyo yung siyam. Pagka nakararamdam ako at nakapapansin ako na kapag tumatalikod kami, tinutulongges ako.
Ay, iba naman yon, ibang usapan. Because it's really Hey hard. guys, napanood nyo, di ba? Matindi, di ba? Si Eddie at si Patty. So, anong unang tanong nila, Julius Babaw? Kasi nga pala guys, tinakpan ko yung video kasi nga, baka makapiright tayo. Pero malinaw naman yung audio, di ba? So, yung unang tanong nila, Julius, saka ni Karen, di ba? Saan nga napupunta yung perang binibigay kay sa mga vendors, di ba? May binibigay sila. Di, anong sagot niya, di ba? Kay Eddie, sinong Eddie? Eddie siya at si Patty. Pati sila, sabi niya, tinitignan ko nga sa taas, di ko makita nasa So, alam naman natin guys, ang tinutukoy dyan si Erap, di ba? Yung mayor. Siyempre, sa yung nasusunod dyan. Nung panahon ni Yorme. Kaya sabi ni Yorme, di ba? Walang choice kasi ang vendors dyan. Di ba? Kapag hindi ka nagbayad, anong sabi niya? Pupunta ka ng pulis, tanggal na yung pwesto mo dyan. Ay, yung rights mo. Kasi nung panahon na yun, 30,000 pala yung rights, guys. Di ba? Kaya pagka umalis ka na, hindi ka nagbayad, panibagong 30,000. So talagang sabi niya, ang nagsasabi ng para sa mahirap, sinungaling yun. Kasi gusto nila mas maraming vendors, di ba? Mas maraming mahirap, mas nagagatasan sila. Yun naman talaga totoo guys, hindi yan may kakaila. At alam natin, alam ni Yorme yan dahil dyan nga sa lumaki sa Divisoria. So, at magkano nga ba talaga kinikita nitong si Eddie at saka ni Patty? Sa ngayon kasi guys, di ba? Nakita natin. Di ba? Yung tent na blue, yan, nakikita nyo naman sa thumbnail. Ang daming nilagay sa kahabaan ng rekto. Meron pa daw sa Blumentritt, dyan sa may Binondo, at kung saan pa, dahil ginagawang dahilan, di ba? Magpapasko. Di ba? Dahil magpapasko, kailangan ng maraming vendor. At ang napag-alaman natin, parang lumalabas yung isang tent lang guys, yung isang tent lang na blue. 1.5 per day ang singil. Imagine mo guys, ilang 1.5 kayang tent yan? Sa dami, di ba? Sa dami ng tent. Ilan 1.5 kaya ang kanilang masisingil? Pero pag kinompute mo yan, sabihin natin 200 na lang yan na tent. Di ba? I-times mo sa isang buwan. Di ba? O sa per day muna, magkano? Ang per day, 300,000. Napakalaking pera, di ba? So, kung 300,000 yan, ang laking pera, di ba? Aabot yan ng 9 million a month. Grabe, laki, di ba? 9 million. Isang buwan, guys. Ang kanilang kokolektahan. At sabi nga, di ba, ni Isko dati, guys, na ang bigayan talaga yan, 5 million a day. Pag talagang kinolekta mo lahat yan. So, medyo malaking pera. Kasi sino nga ba namang hindi masisilaw dyan, di ba? Sa laki ng pera, di ba? Wait lang, guys. Sabi na tayo. Siyempre, kung corrupt ka, natural, gagawin mo yan, di ba? Kukunin mo lahat yan. Wala kang kapagod-pagod yan. Kukolektay mo lang. Papayagan mo lang na magtinda dyan sa Divisoria. Kaya nakita natin, di ba? Ito yung legacy ni Yorme. Na kung saan unang araw na pag-upo niya, July 1, yan ang unang tinrabaho niya. Nilinis niya, inayos niya, binigyan niyang disiplina yung mga vendor. Kasi nga naman, guys, sabi nga ni Yorme, hindi naman masama na maghanap buhay kayo. Walang problema dyan. Kasi kailangan nyo rin, may pamilya kayo. Ang masama, parang inaangkin nyo na yung buong kalsada, di ba? Alos walang nadaanan yan. Ang tagal yun, guys. Dekada, di ba? Talagang dekada. Lalo na ngayon, guys, magpapasko, di ba? Pag naglakad ka dati dyan, yung mukha mo, ba, di pa kayo magpalitan ng kasalubong mo. Sa dami ng tao, di ba? Na namimili dyan. Kasi namimili rin ako dyan dati. Kaya talagang pahirapan, walang masakyan. Maglalakad ka ng malayo. Dahil magulo nga, guys, magulo. Pero pagdating ni Yorme, inayos nga yan, nilinis niya. Tinuruan niya ng disiplina ng mga vendor. So, dahil doon, pinuri si Yorme, di ba? Umani na nga iba't ibang papuri sa Maynila at sa ibang panig ng ating bansa. Hanggang sa mga OFW, pinuri yan. Nagulat sila. Nagulat tayo talaga.
Sa unang po ni Yorme na ayos niya sa dekada-dekadang problema. Sabi, ang hirap kalabanin yun guys. Maraming papalag doon. Pero si Yorme, hindi niya pinantinan. Yan sinasabi siya niya, meron siyang political will. Siya yung nasunod, hindi yung mga vendor dyan. Kasi nga, para maging maayos, iwas mga snatcher na rin, iwas gulo, at yung dugyot, di ba? Kasi pag maraming tao, maraming vendor, marumi yan guys, marumi. Kaya talagang inayos ni Yorme at naayos niya. Pero ano sabi ni Yorme? Pagka yan, bumalik, nabigyan ako o nasuhuli na. So natin guys, panoorin niyo yung maiksing video at kung saan ano na nga ba ang nangyayari ngayon sa Divisoria. Alright? So narito na si Yorme. Right? Pasok, Boss Y. Na para ba pinipressure kami? Ulitin ko, Maris. Okay. Ulitin ko, sinabi ko. Kapag nakabalik sila, nalagyan na ako. So yun, napanood niyo, di ba guys? Itong si Yorme, yung sabi niya, pagka yan, bumalik, yung mga vendors dyan, di ba? Nasandamakmak, nabigyan talaga ako. So ano nangyari ngayon? Nakita niyo, di ba? Sandamakmak na naman yung vendors dyan. So ibig sabihin ba nun? Tama si Yorme, guys. Di ba? At alam naman natin, di ba? Kung sino si Eddie na sinasabi ni Yorme nung panahon ni Erap. Eh ngayon, panahon ni Mayora, di ba? So, tumatanggap kaya talaga. Hindi natin alam guys, kasi nga, yan ang sabi ni Yorme, malinaw naman yan. Na nabibigyan. Si Yorme, hindi niya tinanggap yan. Mas pinili pa niyang ayusin ang Divisoria. Kasi nga po naman, pag tinanggap niya, wala sa problema sa pera guys. Ang laking pera ang binibigay sa kanya, pero ayaw niya yan. Ang gusto niya yung kaayusan. May disiplina, malinis, di ba? Na kung saan ay ngayon ay napapabayaan na. Dahil ba yan na nararamdaman ba nila Mayora na wala na talaga, di ba? Na mukhang matatalo na sila guys, di ba? Kaya kung may pagkakakitaan dyan, ay gawin na. Ay baka yun na nga, itong sinasabi ni Yorme na si Eddie tsaka si Patty, nakabalik na naman ng Divisoria. So okay guys, anong masasabi nyo dito sa pagbabalik ni Eddie at Patty? Kaya talagang dapat guys na suportahan na natin si Yorme na ibalik na sa Maynila bago pa lumala ng lumala ang mangyayari sa ating bayan. Kailangan natin ng Yorme's choice, diba? Para umunlad na rin at bumalik na ang ningning ng Maynila. So tuloy-tuloy lang tayo guys, diba? Kaya huwag niyo pong kalimutan, like, share, and subscribe. At lalo na yung inyong comment. Mag-comment po kayo para may pakita nyo. Kung may pakita natin ang pwersa natin na si Yorme ang karapat dapat umupo dyan para mabalik na sa kayusan, kalinisan, peace and order, at umunlad na. Makilala ulit, sumikat ang Maynila. So, ganito na po. Abangan nyo susunod kong vlog. Thank you very much at pagpalain tayo ng pong may kapal. At Manila, God first.